share ko lang po yung experience ko, experience namin ng Mr. Go way back 2012. So, yung Mr. Go is my gout arthritis. So, yung Mr. Ko ng 2012, 8 times na confine because of gout arthritis nga po. Doon na umpisa yun. So, nung kinonfine ko siya sa Pulingit, 2 weeks po siya doon. Ang findings po doon is heart enlargement with congested lungs. So, syempre, lahat po yun, maraming test. Di ba? Pag na-confine kasi sa hospital, maraming test po. So, bilang isang guro, hindi mo alam ang trabaho ng isang doktor. So, kung ano man yung sasabihin ng doktor, gagawin mo. Yes. So, after ng 2 weeks na yun, lumabas ang Mr. Ko. 2 days pa lang, bumalik ulit kasi hindi namin matrace yung sakit niya eh. So, sabi ko, saan ba yung magandang ospital? So, medyo pinakamalapit na ospital sa atin is Blessed. Yes. So, kinonfine ko siya sa Blessed. 1 week po siya dyan. So, ang findings din nila is heart enlargement with congested lungs. Lahat ng test ginawa ulit dyan. Laboratory, ultrasound, lahat ng blood test ginawa din po. So, okay, lahat. So, naniwala, doon, nag-stick kami doon sa sinabi ng doktor. After 1 week, nilabas ko Mr. Ko. Wala pang 24 hours, binalik ko ulit sa Blessed. Yun pa rin ang sakit niya, heart enlargement with congested lungs. So, dahil doon sa tinitik niyang gamot, unti-unti siyang pumapayat as in butol palat na siya. At hindi na siya makatayo. Kasi yung intake niya ng tubig, within 24 hours is 1 liter lang. Hindi pwedeng lumagpas doon. Pati lahat na kainin niya, maraming bawal. So, after nun, na-confine ulit siya dyan. Sabi ng Mr. Ko, alam mo, pag nagtitik ako ng gamot, parang lumulutang ako, sabi niya. At parang hindi ko na kaya, sabi niya. So, anong gusto mo? Sabi ko. What if mag-seek tayo ng second opinion? Sabi niya. So, saan mo gusto? Sabi ko. Ikaw, para makita mo, matignan-tignan mo yung mga bata, dito na lang sa Malasiki, sabi niya. So, sabi ko, gastusin na naman to, sabi ko, malaking gastusin. So, kasi ilang beses na siyang hospital eh. So, pumunta ako kay Dr. Viloria. Ang problema doon, wala silang PhilHealth. So, kasi iniisip ko kung paano ako makakamura. So, walang PhilHealth kay Dr. Viloria. Pumunta ako dyan sa Perpetual. So, meron po dyan na PhilHealth. Kaya nga lang po, is maliit lang kasi level 1 lang ang Perpetual na ospital. So, nag-grab pa rin ako dyan kasi kung saan, sabi ng biyanan ko, alam mo ang pera, nahahanap, ang buhay, isa lang yan, sabi niya. So sabi ko, okay po, na-confine ang Mr. Ko dyan sa Perpetual. Lahat na naman ng test ginawa sa kanya. Kaya lang, hindi na yun yung findings nila. Ang findings na nila is kidney. Wala na yung heart enlargement, wala na yung congested lungs. Kidney na. So sabi namin, bakit magkaiba? So hindi na naman kami naniwala. Kasi, bakit? Hindi naman masyadong functional ang Perpetual na ospital. So sabi namin, what if mag-seek na naman tayo ng another opinion? Pumunta kami ng Villaflor ngayon. Another test na naman na ginawa, lahat ginawa doon. So noong time na yun, nandun na ako sa Villaflor, so sabi ni Dr. Inson doon, siya yung nephrologist doon, sabi niya, ang taas na ng creatinine ng Mr. Mo, sabi niya, masyado nang mataas yung toxin na medyo nalalason na yung dugo niya. Kailangan na siyang i-dialysis, sabi niya. Dialysis, sabi ko. Ang question ko kay Dr. Inson is, pag nag-undergo ba yung Mr. Ko ng dialysis, mabubuhay ba siya? Ang sabi ni Dr. Inson is, hindi. Iproprolong lang natin ang buhay ng Mr. Mo hanggat kaya ng katawan niya. So sabi ko, ano ang gamit nun kung hindi rin siya mabubuhay? Kasi sabi ni Dr. Inson is, pag nag-take ka ng dialysis, para kang nagkekemo. So, Yes! Tapos,
Tapos, magkano po ang dialysis? 5,000 lang po. 5,000 po yung dialysis once a week. Paano pa yung gamot? So, sabi ko, kaya ko ba? Sabi ko sa sarili ko, hindi. So, noong time na yun, umuwi po ako dito sa Malasiki para tingnan ang mga anak ko. At yung time na yun, may sinabmit akong report sa Central. Nakita ko ngayon si Madam Mila de Guzman. Sabi niya sa akin, kumusta ka na? Sabi niya sa akin, ma'am, hindi masyadong okay, sabi ko. Medyo naiiyak na ako noon kasi mister ko magdadialysis. Saan na naman ako kukuha? Kasi yung pinagbentahan ko ng mais na mahigit 100,000, ubos na, wala na. So, sabi ko, ma'am, di ko po alam kung anong gagawin ko, sabi ko. Sabi niya, di ba member ka ng Lifestyle? Year 2009, member po ako ng Lifestyle. Opo, ma'am. Sabi ko, di ba alam mo naman ang gamit ng Intra? Sabi, yes, ma'am. Pero dahil sa dami ng iniisip ko, at syempre, bilang isang simpleng guro lang, at hindi mo naman alam yung, di ba, susundin mo kung ano sasabihin ng doktor. Doon naman ako, nakadepende lang ako kung ano sasabihin ng doktor. Dahil malaki ang paniniwala ko, bilang isang doktor, bubuhayin mo yung pasyente mo. Di ba? Ganun lang naman yun. Yes. So, sabi ni Ma'am Mila, try mo yung Intra. Yes, ma'am, sabi ko. Hindi ako nagdalawang isip kasi natake ko na rin po itong Intra na to. So, binigyan na, ma'am, sabi ko, wala po akong pera ngayon. Sabi ko, walang problema. Sabi niya, kilala naman kita, makakasama tayo. Sabi, okay, ma'am, kukuha ko ako ng dalawa. Sabi ni Ma'am Mila, i-maximum dosage mo yung mister mo. 4 capsules, 3 times, every intake niya, 4 capsules. So, 3 times a day yun. So, 4, 8, 12. Every day po yun. Maximum intake ang ginawa ko sa mister ko. So, doon pa lang sa Villaflor, pinatake ko na siya ng Intra. Oh. Sabi na mister ko, ano to? Inumin mo lang, sabi ko sa kanya. Maniwala ka sa akin, para sa'yo to, sabi ko. Ininom naman po niya. So, yung time na po yun, sabi lalabas po kami ng Monday. Sabi ni Dr. Inson, bumalik kayo dito ng Friday for pistula. Kakapitan siya ng pistula for dialysis. Hindi na po kami bumalik. Hindi po kami bumalik kasi Yes. sabi ko, maniwala tayo sa Intra. So, tinuloy-tuloy namin yung Intra na yun. Alam niyo kung ano yung lumabas sa mister ko? Una, natakot kami kasi itim na dumi. Akala, sabi ng doktor niya, Doktora Nivado, kasi siya yung doktora din niya, dyan sa Perpetual, sabi niya, baka dugo ito. Lumalabas na yung dugo. Sabi niya, eto yung problema natin. Kung dugo ito, hindi na kaya ng katawan niya. So sa awa ng Diyos, hindi po yung dugo. Yun po yung dumi. Yes! So, sa awa, naubos yung 2 bottles na Intra. Hinanap ko si Madam Mila ulit. Sabi ko, ma'am, kuha ko ulit sa inyo. Sabi ko, kumuha ko ng 4 ulit sa kanila. So, tuloy-tuloy na po yun. Yes! So, ngayon po, yung mister ko, sa awa ng Diyos, is okay na po siya. Busy na po siya sa barangay bilang, service na po siya. Government, tawag doon, kagawad na po siya. So, siya na yung nagsiservisyo sa mga tao. So, praise God, dahil sa Intra, nabuhay mo niya ang mister ko. Yes! Yan po, ito po yun. Additional lang po sa sinabi ni Ma'am, ano po, noong time na dinideliveran po namin sila ng Intra, alam niyo po, totoo lang, yung asawa po nila talagang butot balat tapos parang hindi na makagalaw yung mga paa, nakahigayan sa kama. So, sabi nga, tama, amazing po yung product kasi because of the product na Intra sa kanutria natin, product ng Lifestyles, naging bumalik po yung lakas ng kanyang asawa at ngayon isa na po siyang kagawad. So, palakpakan po natin ang Intra. Yes! Next po.